Good morning mga ka-stroke. Ayan. Ngayon po ay nandito tayo sa palengke at dala ko po itong aking Bajaj Ari. Ayan, nag-drive po tayo papunta rito sa palengke at kasama natin si Mrs. Ayan, namamalengke po tayo at sa gabi naman ay tayo po ay namamasada. Yan po ang nagagawa natin ngayon. So, malaking bagay po yung ating pag-exercise at nagagamit na natin. So, for today's video ay tatalakayin po natin kung ano ang mga klase ng stroke, ayan, at ang mga kondisyon nito. Importante rin po na dapat alam nyo kung anong stroke ang tumama sa inyo. Ayan, para alam natin kung anong kondisyon ng stroke na tumama sa iyo. Mamaya, pag uwi ko sa bahay, samahan nyo ako at ating po pag-usapan at meron din po ko papakita mga exercises ng kaunti. So, samahan nyo ako sa uli at kung bago ko pa lang po sa aking channel, please subscribe at huwag nyo kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga video na lumalaban sa stroke. So, alright, let's go. Samahan nyo ako Yeah. Ng Flores na nagsasabi, gagaling, lalakas, at titikas. Alright, nandito na po tayo sa bahay. So, papakita ko po muna ang mga exercises bago po natin talakayin yung ating topic. So, ang exercise po natin ay dadamputin po natin itong holin. Ayan, nakikita nyo po. Meron po tayong 5 holin at meron tayong lalagyan. Ayan. So, ang gagawin po natin ay dadamputin po natin ang holin at ililipat po dito tapos ibabalik po. Ayan. So, kung nagagawa nyo na po yan at nakakapag-close open na kayo at malakas na inyong grip, ay pwede po nating exercise yan. Ayan. So, papakita ko po sa inyo Ganito po. Hindi nakaganyan po. Ayan. Dadamputin natin ganyan. Tapos, ilalagay dito. Ayan. Ayan. Magagawa nyo po yan kung na-exercise na po ang inyong daliri. At saka yan po ay exercise din para magamit nyo ang inyong braso. Ayan. Actually, mabigat po yan dito sa forearm. Ayan. So, kailangan po natin i-practice yan. Ayan. Pagdampot po. Ayan. 5 holin. Tapos ngayon, ilalabas ulit natin. Tandahan. Ayan. Kung magagawa nyo ng hindi kasama ang katawan, mas maganda yung parang ganito. Siya lang ang gumagalaw. Pero kung mahina pa, ayan, pwede po natin tulungan ng malakas na kamay. Ayan. Ayan, ganun po. Kung wala po kayong holin, kahit po sipit ng damit, ayan, napaganda po niyang exercise. Ayan, ulitin po ulit natin. Ayan, lipat ang holin. Ayan. Ayan, kadalasan kasi nangangatal, diba, na ganyan. Pwede niyo pong hawakan dito. Ayan. Tulungan. Para ma-practice ninyo ang pag-grip at pagdampot. Ayan. Kahit kayo lang mag-isa, magagawa ninyo ito. So, ayan, ganun po. Pabalik-balik lamang siya. Ayan, para ma-practice ang grip at pagdampot. Ayan, mas maganda po kung
medyo malaki na yung dadamputin, kagaya ng sipit ng damit, yan, pwede po yan. At yan po ay malaki rin po, may tutulong yan para sa magamit ang inyong daliri at ang forearm sa pagdampot-dampot. Yan. So, ang next step po naman natin ay ito po, sipit. Ayan. Sipit ng damit. Ayan. So, ang gagawin po natin ay isisipit po natin siya sa tasa. Mas maganda po sana kung meron tayong kawad na nakaganon. Ayan, para doon sisipit. Pero kung wala po noon, ay sa tasa na maluwang ang bunganga. Ayan. So, ang gagawin po natin ay isisipit po natin siya. Dadamputin po natin na mahinang bahagi ng kamay. Ayan, para mapalakas po ang grip. Ayan. At isisipit natin dito. Ayan. So, siya po ay 4 lang. Ayan, dahan-dahan. Ayan, ganyan po. So, sunod, kukunin naman natin yan. Pampalakas po ay ng grip ng daliri. So, ganito po. Yan. 1. 2. 3. 4. Ayan. Ganun po ngayon, kung mahina pa ang inyong baraso, pero naipipisil na po yung ating daliri, pwede po natin tulungan ng malakas na bahagi ng kamay. Parang ganito po. Yan. Yan, o. Ay, tumalsik. Nagulat po ako. Sorry. Ayan. Tumatalsik siya eh. Tumatalsik yung isa. Ayan. Ayan po. Ayan. Ganun po. Pwede pong tulungan ng malakas na bahagi ng kamay. At ito po ay napakagandang exercise po para sa daliri. Ayan. At saka po sa forearm. Ayan. Mas mabilis po pagka tanggalin po. Ayan. Pwede, pero pwedeng dahan-dahan. Pero kadalasan po kasi ganyan eh. Nakakatal na ganyan. Yun po, yan. Yan po mga exercise na para sa daliri. Kung nai-grip nyo na po at nakakadampot na, ayan po ang unti-unting mga exercise diyan sa daliri at pati na rin sa forearm. Ayan, malaki pong bagay yan at talagang dyan po mag-unti-unti yung para makakain ka na ng gamit ang mahinang bahagi ng iyong tinamaan ng stroke. So, yun po. So, let's go to the topic na po. Ayan. So, ang ating pag-uusapan ay ang mga klase ng stroke. Ayan. At saka ang mga kanya-kanyang kondisyon nito. Ayan. Kaya naitanong natin sa ating sarili, may pag-asa pa ba akong gumaling? Bakit matagal akong makarecover? At bakit merong mabilis makarecover? Ayan. Yan po ay hindi lamang po yan sa siya po ay nakapag-recover ng 6 months o mas maaga. Yun po ay mabibilis po ang progress po ng kanilang paggaling. Kaya ganun po. At yan po ang ating pag-uusapan at kung anong klaseng stroke ang tumama sa mga mabilis makarecover at nakakabalik ng 100%. So, dapat importanteng alam mo rin kung ano ang tumama sa iyong stroke. Kaya makabubuting itanong din natin yan sa ating doktor. Iyan po ang ating tatalakayin ngayon. So, ngayon,
Ano-ano ba ang mga klase ng stroke? Ayan. Yan po ay may dalawa pong klase ng stroke. Yan po ay ang ischemic at saka ang hemorrhagic. Ayan. Pero marami pa pong iba na klase ng stroke. Pero yan po ang talagang pangkaraniwan na tumatama sa tao. Ang ischemic at saka ang hemorrhagic. Ayan. So ngayon, yung pong ischemic ay meron din po yung transient ischemic na tinatawag. Yan pong stroke na yan ay siya po ay panandalian lamang. At yan po ay sila po ay hindi po sila napaparalyze. Yan po ay nakakabalik din agad sa dati. Transient ischemic yan. Hindi po siya yan po tinatawag na talagang mild stroke, ang transient ischemic. Yan. So sila po ay nangyayari po sa kanila dahil sa stress at saka sa pagpupuyat. Ayan, kaya po sila nakakaranas ng transient ischemic. Yan. Iyon po ang unang klase ng stroke. Madali po silang makarecover at saka hindi po sila napaparalyze. Ayan, ngayon ang sunod ay ang major ischemic stroke. Ito na po yung mga pangkaraniwan na talagang tumatama sa mga tao na na-stroke. Ang ischemic stroke, yan. So, yan pong ischemic stroke naman ay yan po ay nakuha rin sa mataas na BP. Ayan, nagkakaroon ng alta presyon at saka sa pagtaas din, sa sobrang taas ng sugar ay na-stroke siya at kadalasan na yan nga, ischemic. Ayan po ay ang ischemic naman, ayan po ay nagkaroon ng pagbabara sa ugat at nawalan siya ng oxygen. Ayan. Yun po ang ischemic stroke. Pero siya po ay medyo matagal din po ang kanyang gamutan sa ospital at kadalasan na yan ay na-ICU. Ayan, doon ka po binibigyan ng luna sa ICU at kadalasan dyan ay kapag nasa ospital ka ay nalo ka ng doktor ng therapist. Ayan. So, yun po ay another bayad na naman yun. So, pero kailangan mo kasing i-therapy habang nasa ospital ka pa. Kasi po ang ischemic ay hindi rin po joke na sakit na klase ng stroke. Ito po ay medyo paralyzed ka talaga. Talagang paralyzed ang kalahati ng katawan mo pa-paralyzed. At depende po rin yan kung saang bahagi ka tinamaan ng nagbara, ay yun naman po ang iyong kung sa kaliwa ka nagbara ang iyong ugat, ay mapaparalyze po ang iyong kanan. At kung sa kaliwa naman, ay mapaparalyze ang iyong kaliwa. At yan po ay sa pamamagitan po ng pagbabara at yun po ay nabaran po yan ng cholesterol. Ayan. So yung pong tapos nawala ng oxygen, ang dugo po ay hindi po nakakadaloy na maganda, nakakapag-produce sa utak ang dugo. At yun po ay tumitigas. Ayan. So kaya at yun po nagiging cause ng pagka-stroke sa ischemic stroke po. Yun po ang ischemic stroke. Paralyzed ka talaga. At matagal din ang kanyang, medyo matagal na kanyang pag-recover. At yun po ay nakadepende rin sa iyo. Ayan. So, yun po ay kung paglabas mo kagad ng ospital ay magte-therapy ka kagad, ma-exercise mo ang iyong bahagi ng tinamaan ng katawan, ay makaka-recover ka naman agad. Pero yun po, ay hindi rin na po yan kung lalampas ka po ng 6 months, ay matagal na rin po siya bago may recover ng may balik sa galaw. Yun po. So may katagalan din po at kung ikaw po ay makaka-recover agad, ay ang iyo pong galaw ay hindi na po may babalik na kagaya ng 100% na dati mong galaw. Pero hindi po ibig sabihin noon ay wag ka pong mawawala ng pag-asa at yun po naman ay tuloy pa rin ang pag-recover niyan. Nakukuha po yan sa exercise pero hindi na siya 100% na kagaya ng dati mong galaw. Yan. Yan po ang ischemic. Pero siya po ay nakakabalik din agad. Nakukuha po sa exercise.
So, dumako na po tayo sa pangatlo. At yan po ay ang hemorrhagic stroke. Ayan. Ano po ba ang hemorrhagic stroke? Ito po ay napag-aralan ko rin at nasaliksi ko rin. Ayan. Ako po ay hindi perfecto sa pagdating sa ganyan. Yan po ay nalalaman ko rin lamang sa pamamagitan ng mga doktor at pinag-aralan ko rin kung ano ang mga cause ng mga stroke na yan. So, ang hemorrhagic stroke, ano ba ang hemorrhagic stroke? Ang hemorrhagic po ay pumutok po at nagkaroon po yan ng pagdurugo sa utak. At yan po ay kinakailangan na kadalasan na inoopera para linisin ang brain. Ayan. So, yung pong pagdurugo na yon ay kalimitan po, ayan po ay nagkakos ng brain damage. At yan po ang nagiging cause din ng kanilang pagiging matagal na pag-recover. Pero alam nyo ba na hemorrhagic ay mas mabilis ang proseso ng pagpapagaling sa ibig sabihin yung paggagamot sa ospital, mas mabilis siyang makalabas kaysa sa ischemic. Ayan, kaya nga lang, pagdating naman sa bahay, ang hemorrhagic stroke, palibasa siya ay pumutok ang ugat, ay siya ay may katagalan ang pag-recover niya. Yan po ay kinakailangan niyan ay sa ospital pa lamang, habang ikaw ay nagpapagaling sa ospital, ay kinakailangan mong mag-therapy doon. Habang ikaw ay nagpapahinga na doon sa ospital ay sinasabay na ang pagtitherapy hanggang sa pag-uwi sa bahay ay kailangan mong i-therapy sapagkat yan po ay medyo may katagalan ang kanyang pag-recover at kadalasan diyan ay nagkakaroon pa sila ng memory gap. Ayan. So yung pong brain ng tinamaan po ng hemorrhagic ay talagang may katagalan ng pag-response ng brain sa bahagi ng katawan na tinamaan ng stroke. So, pero yan po, ay ang recovery po ay still possible pa rin po. Yan po ay na kukuha pa rin po, nakadepende rin po yan sa iyo at nasa mga kasama mo sa bahay, sa iyong pamilya. Ayan. Kasi bakit natin nabanggit na kasama ang pamilya? Kasi nandiyan po kanilang pag-aralay sa iyo. Sila po ang mas nangahigit na nangangailangan ng pag-alalay at kailangan nila ng assistance at lagi sila dapat kinakausap. Kasi po kadalasan dyan ay sila po ay medyo malala rin ang bulol. Ayan, kakaroon ng memory gap. Isa pa, sobrang initin ng ulo. At yun po talaga ang cause din ng matagal na pag-recover. Ayan. Pero sila po ay nakaka-recover pa rin. Bakit ko nasabi yan? Kasi po ako po ay hemorrhagic. Ayan. Wow! So, dito, ayan o. Hindi nakita eh. Magaling ang pagkakatahi kasi wala siya. Danong ko na, malaman ang peklat niya, kaya hindi ako nagpapalago ng buhok dati. Ayan. At saka ako po ay kalbo. Noon, nagpakalbo na ako ng tuluyan kasi nga natahi itong side. Ayan. So, ito ako ngayon. Oh, di ba? Pero yung ischemic naman, yung kanina, ischemic na nagbara, parang pwede siya tawaging, pwede siya tawagin na atake. Parang atake sa utak. Di ba may atake sa puso? Kadalasan atake sa puso, nagbara din ng ugat. Yung utak kasi ganun din. Pwede rin siguro siya tawaging brain attack. Oo, parang ganun siya. Atake siya. At yun ay, siya man ay, medyo mabilis ang kanyang pag-response ng kanyang brain sa tinamaan ng stroke. Ayan. Pero kasi siya naman nagbara at nakuha siya sa gamot May gamot kasi nga binibigay ang doktor na parang pampatunaw doon sa nagbara. Hindi siya kailangan na biyakin pa. Hindi kagaya ng pumutok kasi nga kumalat yung dugo
At yun ang nga nagiging cause ng pagkakaroon ng brain damage. Ayan. Pero bagamat yan po ay yung pong ating mga paggaling, kaya nga sinasabi natin bakit katagal ng ating pag-recover. Kailan ba talaga ako makaka-recover? Ay kasi nga po, yan po ay nakadepende din sa kung anong klase ng stroke ang tumama sa iyo. Ayan, di bali yung mga kagaya na banggit ko nung una, yung transient ischemic, siya po ay talagang panandalian lamang. Pero kadalasan ng mga transient ischemic ay sila po ang na-stroke agad ng pangalawa. Ayan. Tapos doon po sila tatamaan ng mas malala pang stroke. Kaya dapat iningatan din natin. At kagaya rin natin mga na-stroke ng hemorrhagic, ay kailangan din natin ng talagang iba yung pag-iingat dahil tayo po ay mas mabilis ng madaling ma-stroke kung wala po tayong disiplina sa sarili, at pagka po tayo ay na-stroke muli ay tinitiyak ko sa inyo na mas malala pa. Ayan, so kailangan ingatan natin. Ayan, tsaka magpasalamat din tayo at tayo buhay. Ayan, tayo ay binigyan pa ng buhay sapagkat tayo nga may gagampanan pa rito sa mundo, kaya tayo binuhay. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa kung anong klase ang stroke ang tumama sa iyo. Ang recovery ay still possible talaga. Ako nga naka-recover man ako pero hindi na siya yung 100% na kagaya ng dati. At saka marami na rin po ako na mga ginagawa na hindi ko na po nagagawa ngayon. So, kaya ginawa ko ay binaling ko na lamang sa ibang gawain. Ayan, dito ako sa bahay. At saka ngayon nakakapag-drive na ako. At pagkagabi ay tayo po ay nakakapamasada. Ayan. So, malaking bagay din. At ako po ay hemorrhagic. So, talagang matagal. Ayan. Ako po ay nakarecover ay magdadalawang taon na po. Ayan. So, wag po tayo mawawala ng pag-asa kung yung pong sentido ay biniyak. At ang iniisip nyo ay parang matagal ng na maka-recover ay talagang tiyaga lamang. At saka huwag ka mainip at darating din ang araw na ikaw ay makaka-recover. Pero tsaka tanggapin mo kung anong nangyayari sa iyo. At yung mga exercise ay kailangan na meron kang routine lagi sa araw-araw. Ayan, kung halimbawa sa kamay, yung mga ganyan, kailangan mo kasi talagang igalaw ng igalaw yan. Ayan. Especially yung mga maaga pang na stroke na wala pang 6 months o wala pang 1 taon, ay yan po ay kayo po ay makaka-recover agad. Basta nyo lamang exercise. Kung wala kayong therapy, panoorin nyo lamang itong aking video at saka yung mga nakaraang video ay yun po ay talagang malaki may tutulong sa pagtitherapy ninyong mag-isa. Ayan, self-therapy pa lang tawag doon. Ayan, wag po tayo mawawala ng pag-asa. Kasi nga po, bakit matagal gumaling? Depende kasi yan. Nakadepende yan kung anong stroke ang tumama sa inyo. So, comment down below kung anong mga klase ng stroke ang tumama sa inyo. Ayan. Importante pong alam ninyo kung anong klase ng stroke ang tumama sa inyo para alam ninyo ang paggagamutan diyan at saka disiplina kailangan. Ayan, at mga pagkain na dapat iwasan. Ayan, dapat po inaalam natin yan sa doktor. At kailangan din po ng motivation para hindi kayo naniniwala talaga sa inyong sarili na kayo gagaling. Alam ko pong kaya nyo yan. Laksan nyo ang inyong loob kasi ganyan po ang aking ganyan din ako nung unang na-stroke ako Parang tingin ko sa sarili ko wala na lantang guli po ako noon. Pero nakuha rin talaga sa exercise. Ayan po. Ako po ay hemorrhagic stroke din. Ayan. So, wag po tayo mawalang pag-asa. Ayan. Nagkaroon din po ako ng memory gap. Ayan. Pero, unti-unti naman, babalik ko na. Sa katunayan nga sa memory gap yung mga nasabi ko nasasabi ko ulit na parang paulit-ulit yung pang isang hemorrhagic yan.
So, comment down below kung ano po ang klase ng stroke ang tumama sa inyo para mapag-usapan din natin yan. So, pero kung ano man ang tumama sa inyo klase ng stroke, huwag pa rin tayo mawala ng pag-asa. Think positive always. At saka isa pa, manalig tayo sa itaas at talagang tayo ay tutulungan niya. At saka exercise talaga. Pag-practice ka, practice ng paglakad, practice sa kamayan. Kailangan kasi naigagalaw nga siya na naigagalaw. So, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Laban lang, kapatid. Laban ang laban. Ayan. Basta lagi yung tatandaan, tayong unang-una, tayong mga na-stroke. Number 1, tayo ay gagaling. Number 2, lalakas. Number 3, at titigas. Ayan. So, ano yung titigas? Mukha. Tuhod. Ayan. So, maraming salamat po sa panonood. Ayan. At yan po ang ating ngayong topic. Ayan, klase ng stroke. Ayan. Pero, wag lakasan lang ang loob talaga. Ayan ang number 1 nang na-stroke Kailangan malakas sa loob mo. Ayan, tsaka ikaw lang talaga ang makakatulong sa iyong sarili. Ayan, tulungan mo ang iyong sarili at tutulungan ka ng ating Diyos. So, maraming salamat po. Mabuhay po lahat ng lumalaban sa stroke and I love you all. God bless!